So, hello guys! Welcome back to ZNZ Mini Garden from Cagayan de Oro City. So, for today, meron tayong nakuhang 5 boxes of succulents from LBC. So, na-purchase natin to sa dalawang seller. Si Eco Leading Bloomers Garden and Sakis Shopline by Lynn. So, eto guys, oh. First na na-open ko na ay freebie to ni seller from Eco. Itong box na to is from Eco Leading Bloomers Garden. So, ayan, wala siyang ID kasi free lang siya. Pero, para siyang si ano guys, si Roma or Roman. Wala kasi siyang ID. And then, itong mga iba is meron naman siyang nilagay na ID. Ito yung mga nanga-purchase natin. So, ngayon guys, medyo hindi busy kaya nagka-time akong mag-video sa ating unboxing. So, ayan oh. Ito si Variegated Tinkerbell. Magaling kasi itong si Eco Leading, Eco Leading Bloomers Garden mag-air dry. Kaya, pabalik-balik akong mag-purchase sa mga plants niya. So, ayan oh, si Variegated na Tinkerbell. Walang mashi, guys. Ayan. Next, ano ba to? Hindi ko napakita yung ID. Oh, very chubby guys. In person, very chubby neto and walang mashi kahit chubby ang leaves niya. Sa ibang seller kasi kapag hindi magaling mag-air dry guys, kapag medyo chubby ang mga dahon ng ating plants, mag-ano siya guys, mag-mashi siya inside sa box. Next is si Laura. Yung na-open natin kanina parang si ano yon, si Fat Beauty. Tama ba? And then eto si Laura. Ayan. So, mafarina siya guys. And then, triple heads na. Sa mga nagtatanong or sa mga curious, from Benguet going to Cagayan de Oro City, usually is, ano siya guys, mga 5 to 6 days sila sa box. Kasi pag Monday, siniship ni seller, dumadating siya ng Saturday. So, ito yung hitsura nila kahit 6 days na sila sa box. Next is si Black Rose. Kapag magaling yung mga seller ninyong mag-air dry, wala namang mashi na nagaganap. Merong mga leaves talaga na nalalaglag, pero hindi naman sila mashi, so okay lang kasi pwede pa natin silang ipropa. Ayan. Si Black Rose. Ilang heads ba to? Triple heads. So, may mga bloody spots na siya, guys. Para siyang si Benim Musume, no? Pero parang mas chubby yung leaves niya. And then, after nating mag-unboxing, guys, hindi ako mahilig sa, sa pagpapa-air dry or pagpapa-roots muna bago tanim. Usually, ang ginagawa ko, kapag hindi lang mashi yung plants, guys, ay, tinatanim ko na sila agad kahit wala pang roots. Make sure lang na yung mga soil natin is dry. So, eto si Exotic. Eto si Exotic is parang may dalawang babies na. So, ayan guys. Oh. Super mafarina siya. For ano lang to guys? For only 80 pesos lang to. Triple heads na.
Ayan, next is si Sky Beauty. Ay, hindi pala Sky. Wala palang beauty, Sky lang. Sky. Na parang si Compact. So, ayan guys, oh. Mga maliliit na chubby ang kanyang dahon. May mga nalaglag, pero walang mushy guys. Dry naman yung nasa baba na dahon, and then yung nalaglag is pwedeng i-propagate kasi healthy yung leaves. Hindi siya watery. Ayan, oh. So, ipropa na lang natin kapag ganyan, guys. So, after tong ma-open from box and then matanim sa dry na soil, pinapaarawan ko din kaagad, guys. Hindi ako mahilig sa yung parang yung tulad ng iba na nilalagay sa shade ng garden. Ito si Cheese Pretty. Clumping na to. Meron tayong Cheese Pretty doon sa garden or sa greenhouse, pero one stem lang siya. Kaya i-add ko tong clumping na stem. Pero kapag sa mga beginners guys, kung gusto nyong gayahin yung pinapainitan agad natin ang plants after unboxing and once matanim na, make sure lang na morning sun yung natatanggap nila guys ha, kapag pinapainitan natin agad. Mag-find kayo ng area sa garden ninyo na nakakatanggap ng morning sun, tapos shaded na kapag tanghali and afternoon. Or kung wala naman kayong area na ganyan, pwede kayong maglagay ng shade net. Katulad sa greenhouse ko guys, wala pa kasing UV plastic. Pero kapag tag-ulan, nilalagyan ko ng UV plastic. Pero pag tag-init, so shade net lang. Para makontrol nyo yung intensity ng heat na natatanggap nila from sunlight. Para hindi sila masunog guys. Kasi syempre from Benguet, so malamig ang hangin kahit mainit, tapos dito sa lowland biglang maalinsangan yung hangin tapos mainit pa. Next is si Blue Bomb. So clumping na to. Si Blue Bomb is para siyang si bubble gum, no? Parang si bubble gum na parang si Snow Peach. Ayan, oh. Pundol-pundol yung leaves, tapos super chubby. Para din siyang si guys, si White Dew na clumping. Meron kasi tayong White Dew, ganyan din yung mukha ni White Dew. Pero ang ID no ni seller is Blue Bomb. Ito si Pink Spot or Spotted Deer. Magkamukha din to sila ni Banlu. And guys, clumping din to siya. Wait, oh ayan. Clumping na chubby. Nalaglag na yung ibang dahon. Meron na siyang mga bloody spots. So, ayan, oh. Parang si Banlu, pero may mga bloody spots. So, ayan. Super taba-ching-ching na pink spots. Or spotted deer. Para ding piebald deer. Magkamukha sila, magka-family lang. Or same lang ba yan? Pink spot, spotted deer, piebald deer. Basta may deer. Ayan. Next is a silk veil.
Mabait lang daw tong si Silk Veil. So, plano kong mag-add nito ng clumping na Silk Veil soon. Pero eto, ano lang kasi to guys, mura lang. 50 pesos lang, kaya medium size lang siya. One stem, pero marami namang baby. Ayan, tada! Oh, diba? Triple heads na, tapos may mga baby pa sa gitna. Si Silk Veil. Next is si ating Petra. Ayan, Petra. Si Petra is, ano daw to siya guys? Dusty Rose mixed with Pearly Von. So, bago daw tong ropa. O, ayan, diba? Para siyang si Dusty Rose na parang si Pearly Von. In actual, guys, purplish yung kulay niya. Ayan. Petra is, magkano ba yun si Petra? Nakuha natin si Petra for 80 pesos. Ito sa avocado cream. Favorite ko din to kasi super busog-lusog. Avocado cream is parang si Frevel and White Dew. White Dew. Diba? Ayan o. Ang ating avocado cream. Dry na yung mga leaves sa baba. May konting scars lang siya guys, pero okay pa naman. May mga bloody spots na din. Next is si Glow. Nakalimutan ko ang itsura ni Glow. Color. Ito pala siya. Color green. Mukhang mabait. Parang, pwede siya sa full sun. I mean, sa rain or shine. Mga mukhang Hakuho, Beltana, ganyan. Mga mabait lang yan dito sa lowland. So, next is si... Ano ba to? Dito sa akin, sa area ko guys, mahirap ang mga echeveria. Pero, ito si Banlu. Mag-ano tayo guys. O, diba si Banlu? Para siyang si katong spotted deer. O, diba? Maliit lang yung si Banlu, no? Spotted deer is mas malaki. Pero parehas lang sila guys. O, may mga bloody spots din. Tapos green yung kulay. Dito sa area ko guys, mahirap buhayin ang echeveria kasi dapat nasa sila, enough na sunlight, especially kapag makulay. Tapos dapat din silang hindi palaging nababasa. So maglagay tayo ng UV plastic kapag mapadami na ang echeveria. Ito guys si Black Swan. O katulad nito guys ni Black Swan, mga Rumba, mga Black Prince, mga Purposorium, need neto ng enough na sunlight kasi mga black or mga purplish ang kulay. Para ma-maintain ang stress color, dapat guys is nasa sila, area na palaging naaarawan. So ayan, Black Swan. Para siyang si Blue Mist, no? Kasi meron na akong Blue Mist, pero sharper yung edge ng kanyang leaves. So next guys, ito from Saki Shop Line by Lynn. Ayan, kasi wala tong mga tissues. So, ayan guys. Mga clumping yung mga kinuha ko kay Ma'am Lynn. And paulit-ulit din akong umu-order sa kanya kasi mabait lang siyang kausap guys. Ito si Peach Candy. Ayan, stress na yung iba kasi parang na siya, pinkish na purplish.
And sa mga ano guys, sa mga newbies, tapos gusto nyong gayahin na hindi na naglalagay sa shade area ng yung garden, gusto na nyo itanim agad after mag-unbox, make sure lang na dry yung soil and morning sun lang muna ang natatanggap ng inyong plants. Kapag tanghali and afternoon, shaded na ang area na yun. Kasi sa akin, ganun guys. And kapag namang wala kayong area na ganun sa garden, maglagay na lang kayo ng shade net. Ito is Ruby Donna. So sa purchase na to, parang meron tayong 5 pieces ng Ruby Donna. Kasi bala kong pagsamahin sila sa isang pot para ano guys, clumping silang tingnan. Mura lang yun kasi parang mga 60 to 70 pesos lang yun. Kaya 5 pieces na yung kinuha ko. Favorite ko si Ruby Donna guys. Pero make sure lang kayo sa kanya, magdilig kayo ng anti-fungus or tango, yung ginagamit natin. Kasi madali lang siyang ma-fungus and monitor yung pagdilig kasi ayaw niya na palaging nababasa. Kapag ma-overwater nyo, nanlalagas na bigla yung dahon guys. Tapos yung stem ay magkakaroon ng dark spots. And then tuloy-tuloy na. Makakalbo na siya. Ayan. Medyo guys, dehydrated yung dahon kasi matagal kong pina-air dry para talaga hindi magmashi. And then, eto guys, ay ang ating normal na gilva. Kasi meron tayong variegated, pero eto normal lang to. Parang si Choco Moonstone, pero sharper lang ang edge ng kanyang dahon. Tapos, shiny siya guys. Ayan, medyo nag-green na kasi 6 days na siya sa box. So, parang naghahanap na siya ng sunlight. So, ayan guys, may mga nalalaglag pero mabait lang naman tong si Gilva. So, madali lang siyang ipropa. Tapos, mapaparami pa natin. Once ma-stress guys, super siya, super purplish ang kulay or parang maroon na yung color niya. Ayan. Next is sino ba to? Snow Bunny. Ay, hindi pala. Snow Peach. Parang 3 Snow Peach yung nakuha ko. Kasi gandang-ganda ako sa kanya kapag ma-stress. Nagpi-peach, tapos super chubby ang leaves. Ayan o. Parang cheesecake, pero mas chubbier, tapos nagpa-purplish yung kulay. Si cheesecake kasi kapag stress dito sa akin, siya guys, orange na parang yellowish lang. Ito is medyo nagpa-purplish. So, ayan, meron pang baby na naiwan. Meron tayong nakuha dito guys na parang jumbo na Snow Peach. Isang small box, isang Snow Peach yung laman. Ito guys, si cheesecake. Ito mabait sa lowland, pwede lang natin tong i-rain or shine, pero make sure na stable na yung roots niya kapag i-introduce nyo na sa rain or shine. Ayan medyo yellowish yung kulay niya. And then itong mga flowers guys, ikakat ko to kapag na-ripat na natin kasi prone yan sa mga insects or sa mga pets, kagaya ng mealybugs. Kapag hindi mo yan ikat, so nag-a-attract siya ng mga insekto. Yan, kinuha ko yung mga healthy na mga leaves para ating mapropa kasi napakabait lang itong si cheesecake. So, next guys is still from Saki Shop Line by Lynn. Ito ang pangalawang Snow Peach. Super chubby, diba? Parang si Banlu. Parang si Banlu guys, no? Kasi sobrang taba. Ayan, pero purplish siya na mix yellow-orange.
And then, ito guys, is ang ating napaka laking meal. Ayan. Si meal guys, super reddish kapag stress. Pero, expected siya na parang nagmamashi kapag isiniship kasi taba yung dahon niya guys. So, ayan. Meron pa naman maraming healthy na natira. And yung mga nagmashi, ano na natin, tanggalin na natin para hindi na dumami. And then, yung healthy naman ay ating ipropa. So, ayan guys. Konti lang naman yung mga nasira na talaga na mashi. Ayan. So, plano ko tong ilagay sa XL na pot. Mixan ko ng pumice para hindi siya mag-rot. Ito naman guys is freebie lang na Purple Delight. And then, yung mga ibang dahon niya is nagmashi din. Parang naipit kasi to guys. Ayan. Pero mabait lang to si Purple Delight. So, carry niya yan. Madali lang yang alagaan sa lowland. And then, itong natira na dalawa guys is ay ang ating mga Ruby Donna. Ayan. So, diba? Super, guys. Super guwapa si Ruby Donna. So, that's all lang for our part 1 na unboxing, guys. Kasi medyo mahaba na tong video. Don't forget to like and subscribe to our channel for more updates. And, i-wait nyo na lang yung part 2 ng ating pag-unboxing. Bye, guys! God bless!